kulay ng buhay niya. Bukod doon, ang kanyang love life ay isa pa rin sa napakamakulay. Kasi basta napag-usapan namin yung Maui Waui in Honolulu, Kineme. Sabi niya, I don't understand why it's getting attention. Kaya parang hindi ko masyadong matanggap yung sinasabi nyo na nagpaalam or what. Kasi ang alam ko, di ba nga, inamin naman ni Mamang na nagpapa-increase siya ng talent fee. Parang nag-request siya ng increase sa TF. For some reason, hindi na pagbigyan. Mga Marites, 14 days na lang bago ang Pasko. Tandaan ninyo, be kind and don't forget to sharing is caring. Ano ba talaga? Don't forget to share is caring. Diba? Nadagdag na, don't be kind. Be kind. Kaya share and care. Si Diego ba naging kind? Ay, napag-usapan. Bati ka na. Bati na muna. Kompleto ko kami mga ngayong apat. Ano ba? Kompleto kami ngayong apat mga Marites dahil marami na naghihintay sa ating subscribers. Bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable professor, Ambet Nabuz. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Meg Banon, ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Oh, 14 days? 14 days. Diba? Why not? Lapit na tayo. Dahil dyan nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at yung iba pa nating mga showbiz-related content. Okay, dahil nga pasabong ating una nating balita at mga Marites. Ito, PhD Rose Garcia, newly appointed board member ng MTRCB. Ay, palakpakan naman kayo dyan! Ito nga, buti nga napaunlakan tayo ni MTRCB board member Rose Garcia Fabregas. Yan. Congratulations sa kaninang umaga. Nagulat na lang ako. Ang daming lumabas na mga post, saka Congratulatory tsaka yung mismong memo mula sa Malacanang. Ay! Silang dalawa actually ni Sir Nestor. Tatlo sila. Nandiyan pa. Itong si Maria Cecilia Villarosa. News na news naman siya. Okay. So, ayan. Parang media din siya. Pero masaya na rin kasi ibig sabihin yung mga nasa ilalim niya, yung mga pinalitan nila. Or parang yung ba ibig sabihin? Oo, kasi mga existing yan eh. Ang una kong tanong, totoo ba na may issue sa billing? Dahil nauna si Sir Nestor. Grabe sila. Charot lang. Tapos Dapat lang! Pero masaya. Tapos, pagkalabas ng papel, bigla na lang ang sumunod na post na, taking na. Sabi Kwento mo siya. ganong kabilis. Ikaw magkwento. Kasi magtatanong kami. Magkatanong kayo. Siyempre tahimik lang ako kasi sabi ko nga, sa post ko, di ba? Talagang pinagpasa Diyos ko to. Yun to totoo. Kasi ayokong sabihin na, Lord, bigay mo sa akin to. Gusto ko, bigay niya. Kasi pag bigay niya, ibig sabihin, siya yung bahala. Siya mag-guide all throughout kung ano man. Anong ganyan suot mo nung dito? Oo nga, Kagalang-galang. perform. Baka hindi ako makapag-report. Independence Day. Yun. But syempre, thank you kay kay Mr. President at saka sa Chairwoman. Sino Mr. President yan? Chair President Ferdinand Marcos Junior. Okay. Kay Chairwoman, of course, Diorela Lala Soto. Ako talaga happy ako na maging bahagi ng MTRCB under her leadership kasi ako personally believe ako talaga sa leadership ni Chairwoman Lala at saka sa kanyang prinsipyo at ang kanyang mga values. Yan. So, syempre bilang bago ako dito, medyo nanganganay pa. Pero dahil pinasok na natin to, so I will do my best. Yan. Ito na ang tanong namin. Handa ka na ba? Saan? Sa mga challenges kasi taong gobyerno ka nang maituturi ngayon.
Basta ang alam ko, ako po ay magre-review lang, Oo. magka-classify, naaayon sa ikabubuti ng manonood. At saka yung mga reglamento ng Siyempre, MPRCB oo. mismo. Pero hindi sa TV, di ba? Si Rose, natatandaan natin, mahilig talaga siya pag nanonood siya. Yung, ay, mali yung gito. Yung kasi, sa ngayon, magagamit mo na ngayon yun Yun doon. na. Pero alam mo what I learned? Ito yung parang maling notion Pag sinabi nila MTRCB, akala pinakikialaman ng MTRCB Ay, oo. yung halimbawa may mga eksena na ay wag yan tanggalin Oo. nyo ganon, ay hindi yan pwede o ganon, hindi yun nila ginagawa, hindi pala yung kasama, classification lang talaga. So nasa producer feeling nila ay baka dahil dito hindi siya papasa or baka dito, kasi ang after lang talaga ang MTRCB sa yung magiging benefit na manonood, lalo na ng mga bata. Correct. Kaya Sa nga. movie yan, pero sa TV, Sa TV. palalo may mga live shows, Oo. ibang patakaran yata. O, ganun din. Pero, sa TV kasi, well monitored. Dahil pag napunta kayo doon, maraming monitors talaga. Yeah. Na so, usually, di ba, kung napapansin nyo pag sa TV, after na maipalabas. Yes. Doon, kasi may mga report Oo, na oo, pumapasok. So, Kaya dapat alam nung isang programa sa telebisyon kung hanggang saan lang sila. Kasi nga, pag na-call yung attention nila ng MTRCB. Yes. Especially din pati pa yung mga reklamo yung mga nanonood. Oo, diba? yun. Kaya tinatanong natin siya, handa na siya. Kasi magmo-monitor na din siya. Buti, ganun na nga. buti na lang ang Marites University ay hindi under Actually, yan ang Ayan na. kahapon. Sige, paano ba? Oo. Ay, hindi ang radio, hindi, di ba? Movie, television, radio. at pati yung mga streaming apps. Hindi ba? Hindi Oo. pa. Pero ako personally, how I wish din yung mga streaming app. Sana. Kasi aminin na natin, Mga fake news. yan na talaga nandyan Ang dami na papanood ng mga, lalo na ng mga bata, kabataan na hindi naman na talaga nakaklase. Tama. Why not in the future? Yun lang. Pag ikaw nang uupo. And this is Ano native. kailan ka magre-review? Nag-review na ako kanina. Anong For the naman first yan? time. Ang pang-blowout niya, tsaka panlibre ng iskat pahalaman. Magrabe. At dahil dyan, hindi pa ako nakakagawa ng palaman ni Scott. Wala pa. Next week na po sa lahat na nag-order. Sabay ganon. Congratulations! Yes! Thank you so Proud of much. Marites At University. salamat din sa mga co-board members na yung mga nandun na talaga. Oo. Nila. Welcoming. Welcoming, napaka-helpful. Parang sabi nga, parang isang pamilya lang daw. Sa ngayon, ilan ang mga board members kayo? Ilan na kayo? 30 pala lang. 30. Okay. Oo. Pero ang Napuna na lahat ng 30. pero ang nire-review napakarami talaga. Yeah. Kaya sa isang araw, dire-diretso yan. Masakit sa mata. Pero ano naman, hati-hati syempre. yeah. Yun lang. Oh, Congratulations. Iba. Congratulate natin 30. siya. No, Pati na rin yung mga ibang PhD, niya kasama. Yes. Oh, congratulations, Ito, Sir Nestor. Nestor. Ito Nestor, hindi pa nakakapag-oath. Oh. Kasi nasa ibang bansa yata. Alright. So, susunod na outfit ni Rose, lagi na siya Naka- Pilipinyana. Hindi siguro. naka-terno. Una, mainit. Si Miguel. Ilala siya sa weekly sa Kamuning. Thank you sa kamuning sa aking si Ate Jonah. Okay, tuloy-tuloy tayo mga Marites. Eto, Darren, bakit tinatawag na Maui-Wawi? Rob, bakit ba? Nagba-viral kasi siya kasi sa ASAP meron siyang kinanta na ganyan siya, nakataas yung isang kamay niya. Actually, yung mga Becky, pinag-uusapan nga yung buhok niya sa kilikili dahil sexy nga daw. Pero, siyempre kasi si Darren may sariling estilo ng, alam mo yun, nagagaya niya si Gary, nagagaya niya si Eric Santos. So, nag-viral siya dahil dun sa kantang Maui-Wawi. So, yun ang naging bansag sa kanya. Ang mga tropa niya like si Kyle Echari, si Ann Curtis, yun ang binabansag sa kanya sa Showtime hanggang sa, yun ang pakita mo. At ang latest na, nasa 13 million views na yung kanyang yung post niyang yan, yung vlogger na sikat na si Charles something, kinaya na rin siya. Ang Maui-Maui ba? Parang, nakalambitin ka ba? Isa lang Isa isa. lang. Para mapakita yung kilikili. Gumagano siya. Tapos, ito, dadagdag ko lang Nabasa ko sa X kahapon. Mamaya, Itong si Ellie Buendia, of course, kaya alam naman natin lahat kung sino si Ellie. Nag-post din. Kasi parang sina-challenge yata si Ellie ng mga fan. Sabi niya, that Maui-Wawi song has been stuck in my head for 2 days now. More proof LSS. more proof of the cruelty of social media. Kasi I think, itina-challenge siya na gawin din niya. Bilang seryoso naman siya. Pero Correct. alam mo, ang ibig sabihin, ito nakuha ko to kay Casey Montero. Wow! Close kami. Nakita ko nga. Close kami ni Casey
Casey Montero. Anyway, Alam mo, abangan nyo. may show ba kayo together? Hindi, nag-guess lang ako sa kanya. Ikaw bang sumunod kay ano? Kanino? Kay Geneva? Oo. Ang luma. Hindi. Kasi basta napag-usapan namin yung Maui Waui in Honolulu, Kineme. Ang ano pala niyan, parang weeds. Ang ibig sabihin. Sabi ni Saang lugar yun? Sa Honolulu, sa Hawaii. Kasi binabanggit yung Honolulu eh. Maui kasi dun sa... Maui Honolulu. yung Dun yun dagat. eh. Bagay, Maui surfing. connected to Yes. Hawaii. Sabi niya, I don't understand why it's getting attention ba? Huwag ganun si Casey. Sabi ko, ay, because of Darren. Sabi ko, isa sa mga si Darren talaga yung marami Trend namang talaga. gumawa. Yeah, pero pero kasi siyempre si Darren yung Nag-viral. Tapos ginagaya nga ng mga tao, ganyan because of the song and the way na kinanta ni Darren. Tapos may siya lalambitin. nagsabi na parang yun daw ang ibig sabihin Talaga? sa Hawaii. So, hindi Hindi pala mo maganda. Hindi ko kaya. Tsaka, Ikaw. maitim si Kelly. Ako naman, parang carry ko, pero parang hindi ko naman gagawin. Ay naku, meron challenge ka nga. Ako daw? Oo. My goodness. Pero wag na. pwede sa halagang. How much is the dog in the window? Oh, di ba? Go. Because sharing is... Caring. Oh, my Ganun God. lang yun. Tanong natin kay Maui Taylor, tsaka kay Maui Wawi de Guzman. And speaking of Alam mo, ang dapat nga si Maui at si Wawi. Oo, dalawa sila. Si Wawi ginawa na. Hindi, silang dalawa ni Maui. Silang gawa. Collab. Magkoy gaganon. Literal, Maui, Wawi. Ito na, speaking of Darren, ito na, all out on support kay Kim Chiu, PhD. All out? Yes. Oo, ito. Alam mo si Darren, alam mo in fairness nga, napansin ko rin, kapag kaibigan mo si Darren, kaibigan mo talaga siya. Yung alam mo yung masarap din maging kaibigan ng isang Darren Espanto kasi parang through thick or thin, nandyan siya sa'yo. So, nasatanda ako kasi di ba si AC Bonifacio, nung nababas din, tapos nung lumabas, nung pumasok sa PBB, nakasuporta siya. So ngayon naman, di ba, Beshi ang tawagan nila. Tama ba ako? Beshi, di ba, ni Kim Chiu. So, alam naman natin kung ano nangyari kay Kim Chiu lately, Yes. when it comes to her finances, sa kanyang business. So, si Kim kasi, ayan, meron siyang bag business na House of Little Bunny. So, si Darren, yung support niya kay Kim, pinaramdam niya talaga. Nandun siya, hindi para maki-ex deal or, di ba, usually ganyan sa mga celebrity. Sige, popost ko, punta ako dito, popost ko, parang yun na. Bibigyan ka. Si Darren is super bi. Kita mo? Super bi? Oo, bi super siya. bi, bili. Bi siya talaga. Sorry. Ano ba yung mga nangyayari sa... Super bi! Super bi siya. B-U-Y. Bi. T-B-I. Grabe kayo. Basta, super anyway. buy, super talaga. bili ng mga bags. Feeling ko siguro, sabi ni Darren, ito na yung panririgalo ko. Dito na. Magaganda naman yung bags ni Kim. At saka support niya talaga financially. Kaya Oo. sabi House of ni- Little Bag. Sabi ni Kim, wow, shopping siya talaga. Thank you, Beshi, for supporting. Wow, yun. Napakagalante. Tinawag nga Yan. niyang Wawi-Wawi. Ay, Mawi-Wawi. din Mawi-wawi. sabi. Yan. Cute. So ano lang, nakakatuwa lang. Siguro, sabi Diba? siguro ni Darren, through this little ko man lang, ay mabigay ko yung support Masuportahan ko. kita. Tama. Yun lang. Okay. Diba? Ganda ni Darren dalawang magkasunod. Okay, itong mga Martes. Dahil si Allen Maganda si Darren. Ansay, Oo. Allen Ansay ng Starstruck, may mensahe sa bunsong kapatid na si Marian Ansay na pasok sa The Voice Kids Grand Final. Kapatid. Oo. Oo, ang ganda ng boses, narinig ko kumanta. Okay. In fairness, yaman ng bunso nila at mayroon siya mensahe na dati nga bunso ang tawag diyan ni Allen na hindi niya nung nag-audition siya. Ito. Hindi niya ginamit ang hindi niya pagiging niya. Tinanong siya, basta sinabi niyang kaano-ano niya si Ansay kasi nga sa Allen nga kilala rin naman sa GMA, di ba? At yan ang mensahe niya. Yes, di ba? Humingi siya ng Uy, Razinger ng Bicol. Bicolano Bicolano pala sila. Oo. Bicolano yan. As in. Okay. Under Jules Squad ni Oh. Julian San Jose. Maganda rin yung bagets to. Alam mo, maganda yung bagets, di ba? may future. Oo, Why not? sa apat na maganda, yan, oh. isa lang ang lalaki na Nakapasok. Finalist. Oo. Oo. Hello mga kabarites!
Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga kamarites! Derek Ramsey, emosyonal na sa kanyang 49th birthday. Correct. Mr. Pu, bakit, Mr. Pu? Ewan ko ba dyan kay Charot, Toy. Una-una, happy birthday naman. Yeah. Happy Happy 49th birthday, Derek. birthday kay Derek. Last December 7 yan. Oo. So ito, Birthday, Derek. ang kanyang kaibigan na si Pinky Tobiano ang nag-post ng short clip na yan Napakinggan kung ko saan naging emotional nga si Derek Ramsey. Ang sinabi niya dyan, just imagine if God takes away someone that you never thought you could lose. Imagine what He can give you. So, He's giving me all of you. Thank you very much for being here and helping me. Yon. Tapos, nandyan din ang kanilang anak na ni Ellen Adar na si Liana. Tapos, ginawa yung birthday sa bahay ni Chavit Singson. Yun ang sabi. So, ang clip, si Pinky Tobiano. Si Pinky Tobiano ay chemist. Celebrity chemist. Yeah. Oo. Parang siya din may-ari ng The Farm. Hindi ba? San Benito ata. Hindi ko sure. Yun nga yun. Baka. Yun na yun. Hindi ko sigurado ko siya. Pero anyway. O baka isa. Yun. So, yun lang naman. Hindi naman siya masyado pang humanas pa. Ang importante naman ay nakapagpasalamat siya. Alam niyo naman, di ba, pag birthday, nagiging emotional tayo. Oo, lalo wala yung pamilya mo. So, syempre, may pinagdadaanan naman din si Derek. So, tapos nakita niya ng mga kaibigan niya. So, naturalmente lamang na maging emotional ka pag nakita mo yung mga kaibigan mo. At syempre, pag nagkakaedad ka na rin, 49, alam mo na. Emo ka na. Imo ka na kapag birthday mo. So, happy birthday. Niya next year. Correct. Pero eto na, speaking of Derek Ramsey. Di ba sabi niya, hindi na siya artista, hindi na siya mag-artista, parang ganon. Nagbago isip. Yes. Siguro may connection sa pagkakahiwalay nila ni Ellen. Napalitaan ko na mukhang babalik siya sa pag-arte. At mukhang kasama siya sa, ito hindi to source ko, hindi si Direct. Kasi baka sabihin, pinire-em ko. Sa The Kingdom series. Magkakaroon po ng The Kingdom series sa TV5. Yung The Kingdom is the same yung movie. Nung last year, MMFF, na si Bossing Big Soto ang bida. Pero parang sa The series, continuation yata nung sa movie. At maganda yun ha. APT yan, diba? APT. Naku, malalaman ko saan. APT. Sa- Correct. Sa ano pa, next week pa ang Toricon. Kaya medyo Sa Martes. nagkapauna tayo dito. How did you know? Diba? Are you the host Alam of niya the na. Toricon? Hindi ko pa alam. Basta. Hindi ko nga, baka, oo. Pero maganda yan kung sakasakali naman. Parang nakikita ko, parang therapy na rin sa kanya siguro yan na malibang siya uli. Lalo pat latest naman kanina, pinag-uusapan yung naging post ni Ellen Adar na kung saan makikita mo yung picture ng baby nila, tapos yung anak niya kay John Lloyd, plus yung panganay na anak ni Derek doon sa una niyang asawa na ang parang sinasabi ng mga tao na ang saya-saya. Austin ba? Tama ba? Austin, yeah, oo. So, yun lang. Alam mo, may kutob naman ako. May kutob lang naman ako. Piling ko magkakaayos din yan si Ellen at si Derek. Ano pa si Vic o wala na? Malamang sa The Series. So, syempre. Hindi naman siya namatay Hindi. Ba continuation lang? Continuation Parang, so, ang tingin ko dyan, baka may mga... kanino ba sinalin doon sa The Kingdom? Kay Sue, di ba? Kay Sue. Saan doon pa si Piolo Well, pwedeng may mga iba doon, wala na siguro. Saka may mga madadagdag. Si Sue. Hindi pa ba? Oo. Naka-special lang si Bossing. Para may mga special. Yung mga flashback or what. Parang alam ko si Sue, si Christine, ayan, retain yan. Yan. Di ba? Hindi Abangan. Kingdom Come, The Kingdom Thy kingdom come, thy will be done. Prayer yun. So, si Derek nga raw, narinig ko kasama. Why not? Good, di ba? Welcome back. Okay. Ito naman, Lorna Tolentino, buhos biyaya sa pagtatapos ng 2025. 2 movies at isang hit series. Buhos biyaya Buhos biyaya. May isang series siya, yung Rodya, na
palabas na raw yung series Anong na raw? yun. Palabas na talaga, di mo Kaya napapanood, nga, oh. Hindi ko kami napanood yan. ABS yun, oh. Ano nga yun? Nasa Netflix din siya, ha? Parang lagi siyang nasa number 4, 5 sa Netflix. Di ba? In fairness. And then yung isa niyang pelikula, yung I'm Perfect, di ba? Ni Silvia Sanchez Sylvia at San- saka yung, ng mga... syndrome, di ba? Naiyak ako sa trailer niyan. Napanood ko rin yung trailer. Saka yung Werewolf Boy. Nasa Werewolf din siya. Meron siya dyan, hindi siya nakati ng conference. Pero siya na in-announce siya doon. Pero ayun, confirm ni Lorna na sa January yung palalabas. Ayun. Ito din next year pa to, diba? Pero walang update sa love life niya. Hindi Sa mga nga. manliligaw niya. Hindi nga, bawal na tanungin, di ba? Okay. Hindi, ang alam ko kay LT, parang gusto na niya na ano lang. Lola la lang Oo, siya. Oo, Pwede. apo, sa mga anak. Tsaka meron siyang business, di ba? Yun. Pinamimigay niya pag Pasko, di ba? Plus, involved siya dito. May partnership sila ni Abiang doon sa kanilang production. Namimili sila ng mga Nathan pelikula. Studios. Yun. So, Diba? busy nga. Sige, busy nga, di ba? Yeah. Hello, Miss Kasi ayaw, LT. diba? Hi, LT. Thank you pala. Classmate ko din yan. Thank you. Alam mo na, po, di ba? Ito, Imelda Papi, very proud sa Filipino tayo composition. Yeah, alam mo, Oo, diba? nagmistulang Independence Day yung pag-launch nung kanta pala talaga. Oo, naka-Philippine Mas flag. iba yung outfit ng anak. Ay, oo, Ito si ba? si Ito? Mafi, yan. iba. Sayaw-sayaw siya doon. Launching ito, yung kanta yan, na ang title ay Pilipino Tayo, na kinumpose niya at saka ni Dr. Mondal Rosario, yung sikat na composer din. Nilaunch nga po yan kamakailan sa Pasig. At talagang, nandun that, in-invite niya yung mga Muslim brothers natin, mga IPs, mga ganyan-ganyan. Ay, alam mo naman si Mel, di ba, sentimental yan. Yes. Iyak-iyak siya. At dinidescribe niya kung sana daw, the usual, kung hindi daw may political na tono, pero sinasabi niya, mas dapat daw talaga kasi magkaisa lang, mahanay lang natin yung bansa. Doon naman ako nabilib sa kanya. Sabi, kesi ho ng pulakab, dilaw, green or what, ang importante minamahal mo yung Pilipinas. Kasi wala tayong ibang tinitirhan at Totoo naman. napakalagaan kundi yung bansa natin. Dapat naman kasi tayong lahat, ang minamahal natin yung bansa. Hindi yung Hindi yung kung sino yung personalidad. nakaupo. Yes. O, Ayun, Tayo mo nga. Baka hindi ko alam Mabilis Mabilis. Mabilis. Mabilis yung Parang Nicki Minaj, gano'n. Nicki Minaj! parang nagmamarcha. Parang oo. Maui, ano? Maui-Wawi. So, naikumpara nga namin. Kasi diba nung 80s, diba sumikat yung Ako Ay Pilipino ni Coolie Desma naman. This time naman daw, sana naman daw yung kanta niyang ganyan, ma-appreciate naman ng lahat. Coolie Why not? Desma. Sige. Yun lang. Sex, Dikay. ito mga Marites, Sex Bombs, 2 nights concert. Solid ang tagumpay. Posible magkaroon pa ng repeat next year. Why not? Yes. Alam mo, Hirap na hirap ka, na kaya mo, di Oo, ba? di ba? Tsaka, Lumagari? wala kayo. abot kayo. Samoa? Yeah. Oo. Ang traffic nung Traffic araw. mo na. Oh. Alam niya na yung way. Yeah. Ah. Tama Dali ba? na. Pinabigay namin yung ticket kasi nga di ba nagpaano sila sa faces. Okay. Pero alam mo, nakakatuwa. Dahil. Siyempre. Una sa lahat, tama ang sabi ni Rochelle. Grabe kayo! Pinuno nyo ang Araneta. Ngayon naman, pinaapaw nyo ang MOA Arena. Ganun na ganun Para ha. sinabihan ni Rochelle. Rochelle, is that you? Sa'yo ka, Marichelle. Grabe. Baka magkamali si Laban Arthur lang. Solina. Pag nakita niya si Rose, Uy, Rochelle. nag-guest pa sabi sila niya. dun ha. Kaya nga. Oo, which is true talaga. Grabe, nakakatuwa. Ang daming mga nakatayo pa. As in, punong-puno. Ibang klase ang sex bomb. Ang tingin, tapos yung mga audience, talagang sumasayaw, kumakanta. Ang ganda. Well, for me ang galing ng selection of songs, na mga kung paano rin to ipinapasok. Maganda. Enjoy, in short, yung concert. At hindi lugi ang mga nanood. Hindi lugi ang manonood. Kasi mag-enjoy ka. Parang pag nanood ka, sama makakalimutan mo kung stress ka man, kung may problema ka man, for halos 3 hours din, mahigit yung concert. And then, iba yung naging guest nila nung sa Araneta, iba din dito. Ang alam ko parang yung sa Araneta, kumbaga, mga parang for the love of na mga nag-guest din. The same way, Yun, dito sa mukhang Samoa. Samoa din. Ang isa sa guest dito yung mayonnaise. Dahil yung kumunta ng Jopay. Ay. Siyempre, alam mo, ang cute nung segment na yon. Tapos lumabas si Jopay, pumasok si Joshua Zamora, tapos Jowa. si Yvette Pabalan na sobrang
na-touch, sobrang na-emotional kasi nga hindi niya akalain na sa buhay pala niya, makakaduet niya si Martin Nievera. Wow. Pero yan, alam mo, yan din ang maganda kay Martin, no? Ay, oo. yun ang gusto ko rin sabihin. Sobra yan. Yes. Ay, hindi siya suplado. Basta Yes. kaya ng oras niya, basta At kaya saka ng ano siya, schedule Oo, niya. napaka-supportive niya Supportive niya. sa mga kasamahan niya. Correct. In general. In fairness Alam kay mo, Martin saludo Nievera. ko dyan kay Martin Nievera sa ganyan. As in. Yun nga. Tapos, panghuli, lumabas ang jowa minus Pau. So, jowa lang. Halos kasabayan pala ng sex bomb ang jowa. Nauna lang si Jose. Ang pinakakasabayan niya, si Wally. Tapos parang si Jose pang isa sa mga nag-audition in a way dito sa sex bomb. Ang dami lang sinabi. Sobrang proud yung dalawa kasi nga naman nakita nila sila ngayon. Siyempre, Ganyan. lumaki, di ba? Yun, nakakatuwa. So, hindi ako magtataka Na kung meron. itong repeat na to. Kasi yung repeat wala talaga sa plano daw nila. Nakausap ko si Rochelle. So, hindi rin ako magkataka kung magkaroon to ng ikatlong gabi, pero most likely yan next year Year na. na. May naririnig ako, kesyo. Hindi ko alam kung totoo to. Tinatanong ko si Rochelle Philippine Arena na. Hindi pa sumasagot kung totoong Philippine Arena. Ang nabanggit lang niya sa akin, nung kausap ko siya, magkakaroon sila ng album. Pero ngayon, madali naman na yun di ba? Hindi na yung ganong ka-big deal. Pero ang saya lang kasi yung nung nanood din ako, yung palang mga songs na napapakinggan natin, yung paulit-ulit na naging classic na rin masasabi, Oo. kanta nila. Yes. Imagine mo, yung from way back, 90s, di ba? Until now, Yung pa rin. alam pa rin ng mga tao. Lalo ng bagong Kinakanta, generation. sinasayaw. Yes. Ang tanong ko, naitanong mo ba sa kanya kung makukumpleto na sila finally? Kasi hindi pa rin sila Alam mo, nakumpleto parang eh. mahirap na mangyari yun. Sino ang Kasi kulang? Si Sugar? Maraming kulang. marami lang. Oo. Si IC. Si IC. Marami Yun kasi nga. marami naman yung sex bomb. Pero may mga kanya-kanyang reason naman. Si Yvette naman parang kailangan na talagang ma-push through yung repeat kasi kailangan niya bumalik yata ng ibang bansa. US kasi she's already working there. Si Yvette ang pambato nila pagdating sa Sa pagbirit. kantahan Oo, sa yeah. biritan. Yan. At napakahuhusay pa rin sabi nga namin. Ano ba to? Parang hindi nagkaedad. Oo, ilang dekada. Lagpas na Oo, isang dekada tumatambling. nagdaan. Bakit ganyan pa rin sila ka-graceful? Parang si Ira, no? Oo, pag Ay, iba si tumatambling, Ira pag talaga. mag-split, Iba si Ira. Iba, diba? oo. diba? Yung Yung mga energy. pambato nila eh, no? Iba. Yes. Ang husay, nakakatuwa. So, deserve nila kung magkaroon ng part 3, yung mga nasa abroad na nakakamit. Sabi nga, yung mga nandun daw, pinalaki ng sex bomb. Kita naman. Yun. Oh, in fairness naman. Tsaka Pinalaki ng sex bomb Yun. yung mga nandudo. Mga kalalakihan niya. lumaki. Lumaki talaga. Alam mo, may challenge ako. Ayan. Alam ni Jayan to, ni Dean. Kagabi, papunta kaming di ba, Baliwag Grill. Di ba, sabi ko, parang bongga din yung mga collab kasi marami nakakamit. Alam mo, kung may pera lang ako, produce kaya natin. Oh. Katay pera. TGIS and Gimmick, the collab reunion. Pwede. Gusto mo ba, June? Gusto mo ba? Kilala mo ba? Hindi ko sila kilala. Grabe siya! Hindi mo pwedeng hindi kilala ang TGIS, no? My goodness. As in, hindi Diyan ko na sila naman ang Grabe galing. I naman. forgot. Yun na nga. Pwede na yun. Nakalimutan Hindi, lang niya. alam niya yan, kaya lang niya, etos lang yan. Okay na. Congratulations, Sex Bomb. Ito. Isha Ponti, Andrea Gutierrez, The Ones concert sold out. Yes! Magaganap yan ngayong Sabado. Agad na agad. Oo, sold out na yan kasi producer ba naman? Ponti Sino ba? Entertainment. Sino si Isha Oo. dyan? Ponti. Si Ito, Isha. mukhang ito. Tapos si Andrea. Si Sino Isha. sila? So, saan sila galing? Background lang. Sila yung mga singers sila ng mga bagets na madalas nagiging front act ni na Ray Valera, Marco Sison. Alam mo na yung mga lolo-lolo nila. So nahasa sa stage performance. Kilala ko yung Raymond Gorospe. Talaga? Oo, ka-gym ko yan. Anong emote kay Raymond? Lalaki Commercial naman model siya, yan, di ba? Commercial model. Commercial model. Ray Valera lang kilala ko. Ay kasi ang naging parang maestro nila, naging mentor. So saan galing si Isha? Sorry. Calvin Neria si pa lang Isha ang estudyante sexo. siya, yes. Calvin Si Nier. Andrea. Si Andrea, singer na siya talaga dati. Bossa Nova ngayon ang ginano niya, ang Ayun peg niya. City. Ikaw ba, Pian? Oo. Hindi! Naimbita lang tayo dyan at 2 beses.
Kaya kailangan i-report na. Oo. Dalawang beses na ron, hindi daw na-report Oo. una, kaya kailangan ngayon naman daw. Kasi sa Sabado na yan, mga kamarites. Sa Sabado. Nakalimutan. So, Magwa-watch ka ba? Kasi nakausap ko si Ray Valera doon sa isang concert ni Nonoy Zuniga. Kaya tulong na rin. Pero alam mo, in fairness kay Ray Valera, na kasama ko yun sa Ormoc. Oo. Malakas siya. Solo Grabe. concert ni Ray Valera, ang daming nanood. Mamaya In ikwento fairness. ko doon sa concert. In fairness kay Ray Valera. Yes. At in fairness kay Ray Valera, kala nyo, ang TF niyan. Bongga din. Oo. Persong, grabe yan. Inquire ako dati. Kaya alam Yan. ko. Totoo. Pero deserve naman niya. Ray Valera. In fairness, Ray Valera, ang daming nanood. Yeah. Marites, pag may time kayo, kailan yun? December 13 Saturday ngayong yan. Sabado. Ikaw pa magbibigyan ka ng ticket, mag-watch ka, June. Oo naman. Ay, bago tayo mag-recess. Mag-recess tayo, di ba? Gusto ko lang mag-eratum. Kasi last episode natin, yung kapatid ni Kim Chiu, si Lakam, nasabi ko na siya ang nanay. Akala ko ng mga pamangkin ni Kim na mahal ni Kim. Alam mo, ito po, honest mistake to. Okay. Talagang kahit alam, for the longest time, alam mo si Kim, si Lakam, akala ko talaga si Lakam ang mami nung mga bagets. Ay. Oo, yes. Kasi, di ba laging sila yung magkasama, yung pala si Twinkle yata. Oo. So, yun po ay honest, hindi po walang, talagang ewan ko, parang minsan ganun subconsciously, kahit na Matagal na kayong may magka-kick. nai-input o kahit akala mo talaga yon. So, yun po yun. So, wag na kayong magalit. Ngayon, yung sa mga, doon lang sa nagsabi na, hindi daw ako nag-research or laging ganon. Yun naman po ay hindi ko kayang tanggapin. Kaya yun lang po. Siya yung, tayo mapatuloy sa sabi, siya yung tumayong nanay for the longest time sa mga kapatid niya. Pero akala ko talaga. Yun. Yes. HD, ang dahilan ng lahat. Di ba? Galing ako dyan kanina. Kanina ang launching ng kanyang bag business, ang kanyang bagong baby, ang You. Eto po, hindi ako nagpo-promote or anything. Pero dahil nakita ko, napakaganda ng quality in a very affordable prices. Teka lang, Ito yan na yung book niya ngayon? Oo. Ang bilis tumubo. Siya ba ha? yung Golden? Siya ba yung meron din pa? Ay, hindi, iba pala yun. Iba yun, siguro. Ang Kimi ganda, may bag. iba-ibang klase ng bags yan na design. Tapos may isa dong bag na parang packet lang. Siya, matitrace kung pwedeng matrace. Kung nasaan. yes. Asawa niya? Para may tracker, ganon. No, ito yung kanyang business partner. Parang siya yung pinakamay Asawa agad. idea. Okay? Alam mo Ito kung sino yung mga- sino kasama ng asawa ni Raisa? Si Alan Jones. Ito ba nung asawa niya? nabutat kami sa Taytay. No, ito ang kanyang partner, si Wilbur. Business Oo. partner. Pero marami pa sila, I think, 5 yata sila. Ayan, Ayan, Yan yung asawa. Ito ang asawa niya, si Miguel Cruz. Ang asawa ni Raisa is cinematographer. Okay. Oo. Alan Then, Jones. dumating si Kian at Bakit? saka naging okay sila, swak sila. Okay sila. Dahil nakuha ni Miguel ang weakness ni Alan. Which Ang is? wine. Ibang Kala ko kung uwi, ano no, eh. Kaya may siya na babalik. Meron O, yan. silang Ayan, naabutan ko pa si China at saka si Kian na dumating habang 40 minutes ako naghintay ng Grab. Ayan. Kasi kanina nagkaroon sila ng launching sa may Saan yan? San Juan. Pero hindi doon ang talagang pop-up store. Sa ngayon, makikita nyo sila sa mga bazaars. I think sa Well, Saturday bazaar? ba? Meron sila sa Mega Mall, sa 5th floor, on 18 to 19, mga around that time. Pero meron silang IG, which is You official, yon PH. Pakihanap niyo na lang kung gusto niyo umorder. Ako na Kano nagsabi. mo ka-affordable naman? Nakita ko mga Affordable. 999. No, it's ang ganda ng quality niya. No joke. At saka maraming use. Class tingnan. Asa nga, wala kang dala? Wala, no? meron. Alam mo, ito, walang exchange. Bumili ako pang regalo kanina. Ay! Ganyan ang MTRCB board member. Unang-una Pasko ngayon. Samantalang kami, nag-expect lang ng libreng palamanis ka. Ano ang koleksyon? Dapat may pop-up store na rin yung Regalo Palawan eh. Scout. Oo. Bigyan mo ako ng idea. Yeah. Mag-pop-up store ako sa harapan ng bahay na. Oo.
Anyway. Naku, wag na, Rose! But anyway, congratulations to Raisa. Congratulations. Sana talaga magkaroon pa sila ng maraming yung pwedeng mag-sell, yung ganon, yung mga shop or something. Kasi feel ko talaga magkiklik to. Ang ganda talaga. And by next year, mukhang dalawa ang teleserye yung gagawin Yeah. niya. Kunin niya ako live seller. Yan, tama ipasok mo kay Mr. Fu. Di ba? Tsaka sabihin mo sa kanya, hindi ako galit sa kanya. Di ba tinatanong mo kung galit ako kay Raisa Sinon? Bakit? Tinatanong daw niya. Ba? Hindi, wala akong matandaan. Siguro tinaray-tarayan. Grabe. Ako Uy, ba? Kaklase ko rin yan, Di ba? Okay, ito naman balita na tayo. Kay Piolo Pascual, Yes. pambansang panadero na. Bakit? Ano? Yeah, kagaya ni Raisa, Ano? business, Pro. talagang pinaninindigan niyang pagpasok sa negosyo at pagtitinapay naman, bakery naman ang kanyang ngayon, pinagkakaabalahan. Ito nga yung panadero. Oh. Meron siyang branch diyan sa Eastwood nga ba ito? Tama. Oo. Siya may-ari niyan? Siya, nag-franchise siya doon. Although open for franchising itong Panadero Bake Shop. Iba yan nasa may ABS-CBN natin yung tapat. Iba Hindi yun. yata iba. Meron pang P-Donuts, di ba siya din yun? Ano ba mga nandito? Sandali, i-check ko. Baka mali baka mabash na naman tayo Hindi, Wala. meron kasi malapit sa bahay ko, P-Donuts, tapos si Piolo yung model. Siya baka- may hawak ng donut. Baka siya parang ano lang nagpo-model, yan. endorsement Yung o kay ano. Jericho Rosales na Kuya Kuya Jay. Jay, oo. Ang akala nila Si Jericho. may-ari. Pero siya talaga may-ari niyan. Bongga. Siya yung branch na yan. So alam niyo na kung anong regalo ni Piolo kung Yeah. magregalo man. Tinapay. Oh, Ay, Papa ni Mel P. Martinez. Pamumudmud niya yan sa parada. Ay, Ay, oo Metro nga. Manila babatuin ka ng Festival. tinapay. Naka-plastic naman, naka-ano naman. Para pag tinamaan ka, dobling tinapay. Hindi bato ang binabato. Bata ni Papa Yeah, P. kagaya ng mga chocolana, Spanish bread, at ang popular bibingka. O yan, pati na yung mga other popular selection of pastries and cakes. Parang gusto ko ng bibingka. Ako din. Apoy sa ibaba. Ganun. Tsaka Spanish bread. Sarap. Yan si Papa Piolo. Kung siya nga naman yung panadero, yun ang bagong tawag sa kanya ngayon. Panadero. Pambansang panadero na siya, Papa P. O, Ay, papasok pa rin sa PP. Correct. Oh, diba? So, congratulations. Bongga. Bongga mga artista ngayon, ano? Oo, Talagang masisipag. At alam nila mag-invest. Yes. Okay, Nakain ka ba ng pipi ni Papa P? Yeah. Kumakain ka Dami-dami ba? sa Matimias Bakery ako. Ay! Ay! Uy, egg pie! Walang egg pie si Papa P. Pero walang banana bread. Naku, Meron banana bread doon. Kanya-kanyang ano. Yung bag naman to. Ano ba yun? Hindi pala manis. Ganun talaga pala maniskat. Sa susunod pala maniskat. Diba? Ito nga mga Marites, magbalita naman tayo kay Pokwang. 2 days nang wala sa TikTok la. Only Parang matagal ba na din o tinanggal? At Camille Prats pumalit kay Pokwang. Hindi nakausap po, naka-chat ko si Direk Louie Ignacio. Direk Louie pala yan. Oo. Yung director niyan. Tinanong ko kasi napanood ko ng 2 araw sa isang live tsaka isang tape episode ng TikTok la. At wala nga doon si Pokwang kundi si Camille Prats. Camille Prats. Si Kuya Kim ang talagang main host. Ang sabi naman nagpaalam daw. Pansamantala muna siya mawawala. Parang magko-concentrate daw siya sa kanyang business. Yun ang dahilan. Panay ang Pero post ni... matagal na yan, Nina. Since Di ba, parang Paano na blind item ata yan? Hindi, Oo. Na inamin naman ni na blind Pokwang. item at Yeah. pwede naman natin pangalanan kasi Yeah. inamin naman ni Ni Pokwang. Mamang. Yeah. Kaya parang hindi ko masyadong matanggap yung sinasabi nyo na nagpaalam or what. Kasi ang alam ko, di ba nga, nagpaalam lang ngayon. inamin naman ni Mamang na nagpapa-increase siya ng talent fee. Humihingi siya ng After ilang years na rin yata siya dyan. Ilang years na ba ang TikTok lock? So kung gano'ng katagal yon, ganon din katagal. Simula So parang dun this year, parang nag-request siya ng increase sa TF. Pero for some reason, hindi na pagbigyan. Okay. So, nung hindi na pagbigyan, parang si Mamang na rin na ang alam ko kasi sa pagkakaalam ko, siya na rin na nag-decide na Huwag na ituloy ang show. umalis Oo. na siguro. Kasi nag-end ng parang contract eh. nasabi din niya nga, isa pa yon. Kasi syempre, nag-end ang contract. Nasa iyo yan. Agree ka ba? Payag ka bang mag-renew? Na same pa rin ang TF mo. Or kung hindi, walang magagawa. Talagang you really have to. di ba? Go. Hindi nga. Pero alam mo, nasabi pa nga ni Mamang, alam ko, sabi niya na
it's okay kasi para give chance din naman to others. Kasi ngayon, lalo na ngayon daw Kapaskuhan, napakarami nilang orders sa Totoo kanyang naman yun. business. Hindi, tsaka lagi siya nagpo-post na laging parang may mga bazaar siyang sinasalihan. Yes. Si Oo. Mama Poc. Mama Yeah. Poc! Kaya, Pero kaya may medyo ano lang matagal na yan Oo, na medyo ano. may connect lang din. Parang nakikita lang kasi after that, parang lagi siyang na-spotted na kasama yung mga ABS-CBN friends niya doon. Or mga kaibigan naman yan, like yung mga ibang production doon, mga ano. So parang, Iniisip na babalik doon. parang may mga ganong kaisipan na posibleng ano daw ba, babalik daw ba ng ABS, nagpaparamdam daw ba sa ABS, something like that. So let's see, tingnan natin. Tingnan natin. Basta yung sabi ni Direk Lou yan sa akin na. O, kinote mo lang naman si Direk, pero matagal na yan. At least may confirmation. Ayan na. Next. So, next, Robin Padilla, bigo na makuha ang biopic ni Senator Lito Lapid. Yan na. Okay. Di ba nakatalamuhan natin, kausap Naka-party natin, ha? Naka-interview natin sina Senator Lito Lapid at ang kanyang anak na sa CEO Mark Lapid ng Tierra. Okay. So, syempre natanong, totoo naman, napakamakulay ng buhay ni Senator Lito Lapid from someone na alam nating nanggaling talaga sa hirap, sabi at aminado naman na hindi nakapag-aral, hanggang high school lang ba si Senator Lito. Pero naging mayor, governor, Senador. Na magtatapos ang kanyang ika-6 na term. Yes. 6 times. Di pa this term. Next. 2032. 31, 32. 31. Yun. So, ibig sabihin, napakamakulay ng buhay niya. Bukod doon, ang kanyang love life ay isa pa rin sa napakamakulay. May Melanie Marquez, may the mother of Isabel Ortega, Michelle Ortega. Mali pala ako. Michelle Ortega. Michelle. Sino si Melissa? Michelle Ortega, nabuta ko yun. Michelle. Oo, Anyway, si Lisa. Oo. Pero syempre, ang kanyang... Kababayan din ako naging ano niya. Yun na. Pero ang kanyang talagang legal wife, ang talagang kasama pa rin niya hanggang Ay, ngayon, si Ma'am Marisa. ay si Ma'am Marisa Lapid. Yeah. But anyway, ayun nga, may nagtanong kung ano bang plano ba niyang sa pelikula ang kanyang buhay. Meron naman, nando naman talaga. Pero ang gusto ni Senator Lito, isa sa anak niya or siguro apo niya, pero sa apo, karamihan ng apo niya, well, siguro, babae yata sa anak, of course, we all know, Mark Lapid, pero may apprehension si Mark na gawin. Kasi nga, for example, kailangan niyang tumalon, magsirko-sirko, dahil ganun si Sen ayaw din niya na may double kung sakaling gagawin ang buhay niya. So of course, ang pinakamalapit sa kanya si Coco Martin. 'Di ba? It was us. Kung sakali ba hingi ni Coco, yung alam mo hindi niya sinabing, okay lang ako pag si Coco. Kumbaga, kailangan din nila mag-usap pa or something. Pero si Senator Robin daw, in-approach siya, di ba? At interesado na kung sakali na siya ang gumawa ng biopic. Actually, pwede naman talaga si Robin. Sa physical na lang na katawan, medyo may pagkakawig. Pareho silang action star din. Pero tinurn down ni Senator Lito Lapid. Kasi nga yung reason niya na gusto niya, pamilya niya. Tapos open na rin si Senator Lito na kung wala pa, hindi pa talaga magagawa, walang sa mga, kasi ayaw din niyang ilagay sa panganib o kompromiso yung kanyang mga apo. Pamilya niya kasi nga yung sa mga stand. Sabi niya, sana daw isulat na o interview na siya para walang makalimutan dun sa paglalahad ng kanyang kwento. Kasi you never know nga naman. Kasi di ba may iba gumagawa ng talambuhay. Kagaya. Or biopic nga. Kumisan pag wala na. Yeah. Diba? Pero, doon siya nag-start nung isinabuhay niyo yung pelikula ni Jess Lapid, yung kang yun nga. uncle, na binigay Sabi niya talaga rin. sa kanya. Correct. Yeah. Yun. So, Pero tama kasi sinabi niya, ibalato niyo na muna sa akin yan. yung pong movie naman na dapat gagawin nila with mga sikat, di ba? Ng mga action stars. Kasi nga, di ba, nasa Senate sila. Yes. Si Nag-usap-usap Robin, na raw sila. si Bong, si Jinggoy. Who else? Wala na yata. Silang apat. Silang apat lang. Apat. Tapos, si Coco ang alam kong makakasama din nila dito. Coco. Pero ano na to, mukhang hindi na matutuloy. At syempre, si Senator Lito, nalulungkot din siya sa nangyayari. Lalo na kay Senator Jinggoy, of course. Kasama niya. Ngayon,
Yun lang po. Okay, yun lang po, mga Marites. Tapos na. Bigla tumahimik. Okay. Parang bait natin Ano yun lang ba? po. Okay, mga Marites. Ang ating susunod na chika, ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! MPRCB, board member. MPRCB, your MPRCB. Hindi nagmo-monitor si MPRCB. MPRCB. Oo nga. Ano ba yan? Kaya sa ating mga nagbabasa ako ng sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct, mga kamarites. Dahil hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, sure na solve kayo rito. Ugbo 24/7! Ito, mga Marites. Gretchen Barreto cleared na sa DOJ sa kaso ng Los Sabongeros. Mr. Fu. Correct. O, syempre, ang unang lumabas, yung kay Atong Ang. Okay, Oh. Nakalagay kay Atong Ang na sinabi na yung government prosecutors have indicted businessman Charlie Atong Ang and 21 others for the death of several Sabongeros. Sabi ng DOJ, it stated that Ang is facing 10 counts of kidnapping with homicide and 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. Oo. So, at may mga iba pa mga detalye tungkol dun sa kaso. Syempre, ang mga taga-showbiz, ang nasa isip agad dahil nakalagay doon ay 21 others. Hinanap ang pangalan. Hinanap agad si Greta. Tapos bigla naman nagbigay ng statement din na si Miss Gretchen Barreto ay cleared na ng DOJ. At ang sabi, kasama din ang 10 associates na nabanggit dun sa ng isang witness na kasama daw si Miss Gretchen. So, sinabi ng DOJ na cleared na siya doon sa kaso at yung 10 pa dahil sa kakulangan ng ebidensya. So, yun. Although may witness dyan, di ba? Oo, yun o. Binangalanan din yung witness. Yes. Lang, wait ba? Sino ba? Pero hindi naging sapat, Yung ebidensya na Pero yung kasangkot ni Gretchen doon sa mga Saka inaakusang nung iba pa. krimen. Oo, pero yung... Karamihan na nakita ko doon mga pulis ha. Oo, mga pulis. Yung nasa listahan nung kay Sir Kay Atong Atong. Ang. Oo. So, Sir Atong Ang daw. lumalabas na si Mr. Atong Ang na lang ang talaga nadidiin ngayon. Tsaka yung Tsaka 21. yung 21 na kasangkot di umano. Yun na. So, pero mahabang proseso pa daw yan Oo, din. Kasi mahaba di ba pa. may prima facie at chuchucho. Ano bang ibig sabihin nun? Prima facie evidence. Oo. Yung ano ba, probable cause. Ano yan? Pagka ganyan inabsuelto na si Gretchen, wala na yan. O, ano na yan? Clear na yan. Ng DOJ. Clear na yun eh. At this point, kung baka pagkalabas. Not unless may bagong not lalabas unless, na ebidensya or something. Or ibang kaso na mag-uugnay sa kanya doon. Yes, di ba? Oo. Kasi O may naklaro yata siya doon sa kaso. Yung sa initial. Na, Yeah, oo. Sa, yata sa pit yun, di ba? Oo. Parang yung Oo. at tuwan-tuwa dyan si Claudine Barreto. Na sinuportahan din naman yung ate Oo, niya. yung kanya, naglabas siya ng statement na hindi mo hinabol. Di ba? Eto nga, ang witness ay si Julie Patidongan. Ayan, Siya yung Dongan. nag-link. Yan yung Kay nag-link kapatid kay, niya. Kay Gretchen. Kay Gretchen. Nakakatawa nga kasi of late na lumabas bigla din yung matagal ng urban legend tungkol do sa elevator na mayroong isang sinabi niyang hindi siya old hag or something na old lady yung nagpalabas. Isang mayaman, di ba? Di ba biglang naglabasan Oo, din di ngayon yun? Actually, parang, alam ko yung isa pa. Oo. Idinenay. Pero bakit, tama ba ako? Kasi nadaanan ko lang siya eh. Pero parang si Claudine, Claudine ba? Gretchen. Hindi, sinabi din si Claudine. Si Claudine, after, di ba, nag-deny yung sinasabi nilang Meron din. medyo old lady. Sabi niya, parang may post si Claudine na parang tinatanggi naman niya yung pagdi-deny. Na parang inaano niya, na parang it really happened. Pero correct me kasi nga nadaanan ko lang siya. Kung ganun nga yun. Hindi, ang alam ko talaga, yung nagsalita kasi parang younger, parang anak, parang yung sister yung talagang nasa original na istorya. eh. Sister nung nagsalita. Hindi. Parang mother niya or basta older naman talaga. Oo, kasi sa pagkakatanda pagkakatanda ko nagsasalita ngayon, hindi daw siya yun. Hindi siya yun. Kasi, Never na nangyari. Kasi sinabi niya, I am not an old lady or old hag. but there is an old lady in the family. So parang nasa alala ko, yun ang nire-refer, hindi siya. Nakakaloka. Pero kasi wala namang confirmation that it happened. Oo, At yun saka nga. biglang naglabasan na lang dahil nga dito sa lumabas sa balita kay Greta. Alam mo, magkasabay na urban legend yan. Saka yung sa Alice Dixon. Oo, ayun. Diba, Mas luma naman yun. Pero
halos. Pero tinanggi na rin Oo. naman ng bonggang-bongga yun, di ba? Na ginawa na nga endorser si Alice Dixon ng Robinson. So, ayan ha, Pero for Robinsons the ha. longest time, yung ano na Tahimik Pinaniwalaan. Diba? Pinaniwalaan. Eh, bata pa ako noon eh. Siyempre, Ay, grabe. Nakain ka rin ng sawa. Sobra bata. sobrang pa akong bata noon. Lo? Promise. Nabuto Mga ganyan. Ay, ano pa? Baka ganito. Shooting nila ng movie ni ano yun ni Richard Gomez. Doon. Hindi, ang alam ko dyan, yung nag-fitting room. Hindi. Yun nga. Shooting nga. May shooting nga doon. Tapos nagkataon doon siya magpapalit. Kayo talaga. Yun. Pero ginawa na siya endorser ng Robinsons, no? Paano si Gretchen? Si Masaya ngayon si Gretchen. Hindi pa siya kinukuhang endorser ng building. Ang tanong, RTBC, wag na natin itago. teka, na-lift ba yung ano, yung, di ba may travel ban ba or something? Ay, wala pang... May Siguro lumabas before ililip eh. na yon kapag Clear na, na-clear na. oo. Ano pang Diba? reason para Para iban? Yeah. Kaya yun na isusunod na ng lawyer yun, no? Yeah. So congratulations, Pero dapat Greta. follows, no? And Merry Christmas, Gretchen. Merry Christmas, Merry- So, it's a Merry Christmas. Yeah. Uy, sobra yan. Grabe. Oo. Very consistent yan nung lalo pandemic. Oo. Padala ng Ang mga tawag ano. dyan, love box. Ah, Correct. totoo naman. Oo, naman Totoo yan. naman. Totoo naman. Siya nga lang isa sa mga talagang nakaalala sa mga Correct. kaibigan, kapatid sa industry. Okay, mga Marites, yan po ating Chika of the Week brought to you by... Ugbo 24/7! O di ba mga kamarites, dahil po dyan nais namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon. Pwede na kayong sumali. Huwag lang ninyong kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel dahil sharing is Ring. Bawal ang freeloader. Grabe. Oh, thank you po sa ating 1K live viewers. Hello. Salamatan mo si David Primero. David Uy, Primero, artista yan, pamilya. di ba? Hindi ko alam. Hi, Di ba yung Papor. model? Alam niyo po ba na balik Jem na sina Gwen Zamora at Bianca King nag-sign sila sa Sparkle? Yes na po. natin. Si Gwen Zamora asawa Yan ang pinag-usapan namin kanina ni Dean. Oh, di ba? Di ba si ano yun? Si... Along with Regine Tolentino. Yung alin niya, sorry? Balik Balik GMA Sparkle, sila. balik GMA, Nag-sign up mga dati. sila. Si Regine Tolentino. Oh, Si Regine, yeah. kasi Si si kaibigan Regine na. parang sa Viva siya Dati. nung nakaraan. Tapos si Ngayon- Bianca King, di ba? Ilang taon din siya sa Australia. Tapos si Gwen Zamora. asawa ba ni Marquez? Anak ni Joey? Hindi. Hindi sila nagkatuluyan? Grabe siya. Iba na. Ay, na? yata, di ba? Hindi ko maalala. Hindi, okay din naman yung buhay niya. Alam ko ni Gwen. Ngayon bumabalik siya. Maganda yung batang yan. No? Ay, Oo, babaeng dahil yan. yung- O, sige. Ito mga Marites, Nonoy Zuniga, Ray Valera, Marco Sison, aminadong nabuhay ang makarir dahil sa mga singing shows sa TV. Yan na nga. Kasi nga nung repeat, nung 50th Golden Concert nito ni Sir Nonoy Zuniga, Dr. Nonoy Zuniga dyan sa Newport. Alam mo naman ako, pag mga break, pinuntahan ko sila. Bago mag-start actually, nakausap ko na. Pero nung break na kasi doon sina Dulce, Paps Fernandez, Lani Misalucha. Nakichikahan tayo. Dahil tama ka. Kanina, pinag-usapan natin si Ray Valera. Grabe, alam mo, show yun ni Nonoy Zuniga. Pero yung mga tao, talagang kay Ray Valera. Ang lakas ng palakpak, hiyawan, pinamomore pa siya. Sabi niya, hindi ako pwede mag-more kasi 2.5 lang ang TF ko rito. But anyway, magbabarkada sila. Sila yung tinatawag ng mga golden hit makers, ganyan-ganyan. At aminado silang lahat na simula nga daw na magkaroon ng mga singing search like tawag na tanghalan, yung mga sa ano yun, sa karaoke something sa TV5, parang nabuhay singgaling. nabuhay lahat ang mga karir nila na ngayon na Kasi naging judge sila. nakakapag-demand uli sila ng mga tamang TF, ganyan. At saka yung mga kanta nila, natutuwa sila na nare-revive ng mga bagong generation. So yun ang na-share nila na, nasabi nila, biro mo si Nonoy 70 Ano plus pinaka-favorite na. mong song ni Nonoy Zuniga? Never ever say goodbye. Yeah. O, diba? Ang Kay, dami. Ray Valera. Madami. Oo nga. Pero isa Dami. doon yung ano. Kung kailangan. Kung kailangan mo ako, walang kapalit. Kung tayo magkakalayo, o di ba? Kung kailangan mo, inang OST sa movie ni Ate B at ni Edu Manzano Yeah, nahiwalay. sa Oo. UST Nuto. Di ba? Tapos si Marco Si Sison. Marco Sison, ano? My love will see you through. My- Ay, oo nga. Di ba? Paminsan-minsan. Always. Oo. Oo. Paminsan-minsan Alam si mo- ano, Kay Richard Richard Reynoso. Richard Reynoso. Member pa ba si Richard Reynoso ng MTRC? Ay, oo. nandun pa siya. Yes, Nandun pa siya. Kita kami kahapon at kanina rin. Yun.
Napakasipag niya. Always kay Marco Sison yun. So, nagpapasalamat sila kasi nabuhay nga daw yung mga karir nila. Naging in din sila kahit sa mga At panahon. nakaiba talaga ang mga kanta nung araw. Oo. Iba. Musically inclined ka today. Yeah, syempre, Musical music eh. Musically inclined. Hindi, alam mo talaga, yung mga movies, tsaka music, Naman, mga songs, iba. iba talaga. Iba. dati. Team song nung Yes, araw. iba. Pero ayaw pumayag ng mga Gen. Pero hindi. Kasi di naman nila naabutan. Hindi, Oo. ang dami ding Gen Z na love nila yung mga old songs. Oo. Oo. Itong sumikat na Rob Daniels ba to? Yung nung ni-revive niya yung nandito ako ni Ogie Alcacid. Grabe hit. Ako ba ting apo ko? Diyos ko ba? Huwag na sila mag-revive. Ano? Gumawa silang bagong kanta. Hindi nga, aminin natin magaganda talaga yung Hindi, kanta nung totoo. araw. Pati sa mga... Yung mga composition nga ni Tita Baby Hill, I love. Oo. Yun, composition ni Tita Baby Hill, yung Init sa Magdamag. Oh, correct. Ni Nonoy Saka ni, Zuniga. Willie Cruz. Willie Cruz. Ano Yeah, tong maganda. title National na to? artist din yun, ha? Ang ganda nun. Humahawi man ng ulap or hindi. English ba? Tagalog. Fragments of Forever. Ano to? Ano to? Continuation ng ano? Ng Pinoy Henyo? Oo, napaka-musically inclined. Oo, diba? Oo. Yung English nga, Pichel. Oo, diba? Classic yun. Abangan nyo yung Christmas episode Bongga, namin. diba? Yan ko lang yun. Anyway. Kung ano na, sige. Tapos Ano na. Ito na, ito mga Marites. Zoe Taberna after her battle with cancer, possible to be the next CEO of Yes. Taberna Group of Company. Oh. Then nagkaroon lang ng parang Thanksgiving and giving back din sa mga sumusuporta sa kanila. Grabe, ang mga company pala ni Katong Ning, ang dami na rin, ano? Kaya, hindi, iba yan. At, oo nga, bakit hindi yung, ay kasi video ang binigay ko. But anyway, ang kanilang panganay na anak, I'm sure marami namang nakaalam nito dahil inopen naman nila to, yung journey niya nung nagkaroon siya ng cancer sa, I think leukemia, no? Leukemia. Pakalbo pa yun. Oo, kasi Nag-chemo nag-chemo siguro. siya. eh. Medyo maayos Pero, na, diba? oo, okay na siya. So, nakita natin kahapon, tumayo siya at magka-college na nga raw siya. Sabi niya, unang beses niya yun na tumayo o humarap during their company event siguro. And sabi niya na since magka-college na siya and most likely, kumbaga, nakikita na niya na siya yung pwedeng tumulong or At magpatuloy ng kanilang The Taberna Group of Companies. Kasi yung kanyang kapatid, mas bata sa kanya. So yun, ang daming natuwa, ang daming wow, ito na pala si Zoe. Siya yung, kasi nga, naalaman yung journey niya, no? Di ba? Oo. Pinagamot pa sa ibang bansa. Exactly, sa Singapore yata to. At sobrang bashing din ang inabot nung araw. Nung bata? Oo, kaya Bakit? nga. Dahil nga sa ng Politika. politika. Tsaka pag Oo. Pero ngayon na lang yan? O dati? noon pa, Noon dati. nung time na nagkakaroon mismo siya ng Talaga? Samantalang... may pinagdadaanan na yun. Oo, but anyway, ayun. Walang message si Anthony Taberna kay Pinky Amador. Wala, hindi na natanong. Hindi ko alam kung may nagtanong pa, ha? Pero ang ganda nga. Ka, Mr. Pero ang ganda nga sana. Pero wala kasi hindi naman nagkaroon ng Open forum. open forum of Q&A. Talagang parang Thanksgiving lang nila. Yun. So, syempre, maganda lang na nakakita kagaya ni Zoe na parang most likely young CEO to ng May building. Saan yung building niya? Ang ganda, ang taas. Diba? Building, di syempre Building mataas. nila. May building na mababa, no? Oo, Nakakainis. Diba? Yun na. Alright. Oo, may That's two-story building na pa rin, building. di Di ba? talaga kami mananalo sa yun yung pag ganyan. Ayan. Building And ba of course, ito? present si Katunying, Anthony Taberna, and si Miss Rosel. Yeah, si Rosel Taberna. Ganda ni Miss Rosel. No? Ano yun? That's Artistahin. entertainment member yan. Noong araw. Artistahin. Tsaka meron sa mga beauty at chuchuchu. Hindi mo nga akalain na anak na niya yun sila Zoe kasi parang magkakapatid lang. Yun na. Sana umattend si Miss Congratulations. Pinky. Salamat. Natalo lang ako dyan sa game. Ano? Oo, masama lang hindi. You were there. Hindi. Pero yung game kasi Sinuhen nyo na naman. electronic. Kumbaga electronic. O Race. parang gano'n, parang computer. Emoji race. Ano yun? Emoji race. May Sige mga na nga. Merong finish line. Ay, Bago- pasalamatan muna natin. Ito na nga. Sige, ikaw Sige, na. go. Ano ba? Si Dubai Nurse. Sige. Hello mga Marites, congratulations to Miss Rose for being her MTRCB role. Watching from Bathurst. Love. Bathurst NSW, Australia. Oo. Greetings
to Maisel Dinglasan, Barrera and family in Olongapo City. O, malapit sa amin to. Ayan po. Thank Si you Dubai so much. nurse yan. Kulay siya ng 14.99 Australian dollars. Thank you, Thank Dubai you. Nurse. Ayun pala, ang husband pala ni Gwen Zamora, si David Yes! Na Okay. twin brother niya. Alam ko David. meron silang resort. Twin brother nga yun. Sa Yes. Pinto na may isa. Okay, mga Marites. Oh, ang dami naming chika, di ba? Yan po isang linggong Chismis!